Magandang gabi, mahal kong kaibigan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig at sa mga taos-pusong puna na ibinabahagi mo sa bawat kwento. Tunay naming pinahahalagahan ang bawat salitang mula sa iyo. Hangad naming ang bawat salaysay ay maging parang kumot ng ginhawa, isang yakap na mainit tuwing gabi, at isang gabay patungo sa mahimbing na pagtulog. Patuloy naming pinagbubuti ang bawat pangungusap. Kung may mga bahagi mang sa tingin mo'y maaari pang paghusayin, huwag kang mag-atubiling iparating ito sa amin. Ang bawat mungkahi mo ay isang liwanag na tumutulong sa amin upang mas mapaganda pa ang aming paglalakbay ng salita. Halika, huminga ka ng malalim at dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata. Hayaan mong maging payapa ang iyong isipan at hayaan mong bumigat ang iyong buong katawan sa iyong pagkakahiga ngayong gabi. Sasamahan natin sa paglalakbay ang isang ama na puno ng pag-aalala, pasa ng isang napakabigat na pag-asa sa isang daan na susukat sa tibay ng kanyang puso. Hayaan mong ang kwentong ito ang maging iyong banayad na oyayi na dahan-dahang maghahatid sa iyo sa isang mahimbing at payapang pagkakatulog. May mga pasanin na dinadala natin sa ating mga balikat at mayroon ding mga pasaning tayo mismo ang nagpapatong sa ating mga puso. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang iyon. Ang daang bukid ay hindi sinusukat sa kilometro, kundi sa lalim ng mga gatlan na iniwan ng mga gulong ng kariton, at sa bawat patak ng pawis na tumulo sa tigang nitong lupa, sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw sa ganap na 3:00 ng hapon, ang daan ay tila isang mahabang ilog ng alikabok, at ang hangin mismo ay mabigat, tila may sariling bigat na pinapasan. Ang bawat dapyo nito sa balat ay hindi nagdudulot ng ginhawa, kundi ng dagdag na pagkapagod. Isang paalala ng walang katapusang pagkayod. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng mahinang huni ng mga kuliglig at ng mabibigat na paghinga ng isang kalabaw na pilit na hinihila ang isang pasaning. Tila higit pa sa kaya nitong dalhin sa ibabaw ng daan. Ang alon ng init ay sumasayaw. Lumilikha ng ilusyon na ang abot tanaw ay nanginginig, tila pagod na rin sa bigat ng araw. Ang mga palayan sa magkabilang gilid na dapat sana'y nagbibigay ng berdeng tanawin ng buhay ay tila naninilaw at nananamlay. Yumuyuko sa ilalim ng walang awang tirik ng langit. Sa gitna ng tanawing ito, dahan-dahang umuusad si Mang Tiban kasama ang kanyang kariton na puno hanggang sa bingit ng mga niyog. Si Tiban ay isang lalaking hinubog ng lupa at araw. Payat ngunit matipuno. Ang kanyang mga braso at binti ay puno ng litid na tila mga ugat ng isang matandang puno. Ang kanyang balat ay kulay tsokolate, nasunog at pinatigas ng maraming taon ng pagbabanat ng buto sa bukid. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng paghihirap. Bawat guhit sa kanyang noo at sa gilid ng kanyang mga mata ay kwento ng tag-araw at tag-ulan ng pag-asa at kabiguan. Ang kanyang mga kamay, magaspang at kalyuhin, ay mga kamay na sanay humawak ng araro, ng itak, at ng bigat ng responsibilidad. Ngunit sa hapong iyon, ang pinakamabigat na dala niya ay hindi ang mga niyog, kundi ang pangambang nakaukit sa kanyang mga mata. Isang pangamba na kasing init ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang kariton ay hindi na basta isang kariton. Ito ay isang gumagalaw na bundok ng niyog, isang testamento sa kanyang katigasan ng ulo at sa kanyang desperadong pag-ibig. Ang mga niyog ay nakasalansan ng mataas.
lumalagpas pa sa mga gilid na kahoy, pinipigilan lamang ng lubid na abaka na halos mapatid na sa tindi ng pagkakabatak. Bawat galaw ng kariton, bawat lubak na dinaanan ay nagdudulot ng bahagyang pag-uga sa tore ng mga niyog. At sa bawat pag-uga, napapikit si Teban. Ang kanyang puso ay kumakabog kasabay ng bawat alog sa kanyang isipan. Ang mga niyog na ito ay hindi lamang mga bunga. Ang mga ito ay gamot. Ang mga ito ay hininga. Ang mga ito ang pag-asa para sa kanyang bunsong anak na si Ana. Kaninang umaga lang, bago niya isinakay ang lahat, ang kanyang asawa ay nagmamakaawa. Teban, sobra na yata yan. Baka hindi kayanin ng kariton o ng kalabaw. Baka mapahamak ka sa daan. Ang tinig nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata nakatingin sa bundok ng niyog. At pagkatapos ay sa kanya na tila sinusukat kung alin ang mas mabigat ang daladalahan o ang dinaramdam. Ngunit si Teban ay hindi nakinig. Umiling lamang siya. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Kailangan bulong niya sa sarili habang hinihila ang huling tali. At pagkatapos, idinagdag pa niya ang isa. Isa pa at isa pa hanggang sa wala nang mapaglagyan. Bawat dagdag na niyog ay isang bulong sa kanyang sarili para sigurado. Baka kulangin, baka tumaas ang presyo ng gamot. Ang imahe ni Ana ay malinaw sa kanyang isipan, nakahiga sa papag. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa lagnat. Ang kanyang paghinga mababaw. May kasamang mahinang ubo na tumutusok sa puso ni Teban sa tuwing naririnig niya ito. Ang maputlang mukha ni Ana at ang mga matang laging nangungusap ay parang latigong nagmamadali sa kanyang mga kilos. Kailangan niyang makarating sa bayan bago magsara ang botika. Kailangan niyang maibenta ang lahat ng ito. Ang bawat niyog ay katumbas ng ilang araw pa ng lakas para kay Ana. Kaya naman, ang bawat hakbang ng kalabaw ay tila napakabagal para sa kanya. Dali, dali, bulong niya. Sabay hinila ang tali. Ngunit ang kalabaw ay tila nauunawaan ang bigat na kanilang pasan. Bawat paa nito ay bumabaon sa malambot na lupa. At ang bawat pag-angat ay isang malaking pagsisikap. Si Teban, sa kanyang pagmamadali, ay hindi napapansin ang pagod ng hayop o ang hinaing ng kariton o ang babala ng kalikasan sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang daan sa unahan at ang orasan sa kanyang isipan na walang tigil sa pagtakbo. Palayo sa kanya, palayo sa kaligtasan ni Ana. Ang pawis ay malagkit na sa kanyang likod. Dumadaloy mula sa buhok. Pumapatak sa lupa na agad sinisip-sip ng uhaw na alikabok. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang init sa labas ay walang-wala kumpara sa apoy ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal sa anak ay naging isang uri ng pagkabulag-isang puwersa na nagtulak sa kanya na isugal ang lahat sa bilis. Sa paniniwalang ito lang ang paraan upang malampasan ang balakid ng panahon. At karamdaman, hindi niya namamalayan na siya mismo ang lumilikha ng sarili niyang panganib. Mas malaki pa sa sakit na sinusubukan niyang gamutin. Ang kanyang mga mata, nakapako sa daan, hindi nakikita ang malaking lubak na nag-aabang sa unahan. Isang hukay na hindi lang susubok sa tibay ng kariton, kundi sa tibay ng kanyang sariling diwa. Bawat ikot ng gulong
ay pintig ng kanyang puso. Isang desperadong dasal, sana'y umabot ako. Sana'y hindi pa huli ang lahat. Ang daan ay patuloy na bumubulong ng kanyang mga lihim, ang mga kwento ng ibang magsasaka na minsang dumaan dito, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang pagod na tila nasipsip na rin ng lupa. Ngunit si Teban ay bingi sa mga kwentong iyon. Ang tanging naririnig niya ay ang ubo ni Ana, isang tunog na paulit-ulit sa kanyang isipan, isang musikang nagpapabilis ng kanyang pulso at nagpapatigas ng kanyang determinasyon. Hey, naku, anak, malapit na si tatay. Bulong niya sa hangin na para bang maririnig siya ni Ana. Ang bigat sa kanyang balikat ay bigat ng isang ama. Bigat na handa niyang pasanin. Kahit pa madurog ang kanyang mga buto at sa bawat metro na tinatahak niya, lalong bumibigat ang bundok ng niyog sa kanyang likod at lalo ring bumibigat ang bundok ng pag-asa at takot sa kanyang puso. Ang anino ng kanyang kariton ay humahaba na sa daan, isang itim na marka na gumuguhit sa mapulang lupa. Paalala na ang hapon ay unti-unti nang nagiging gabi. Ang araw ay nagsisimula nang bumaba sa kanluran, nagpipinta ng mga kulay kahil at pula sa langit, isang tanawin na para kay Teban ay hindi ganda, kundi babala, mas mabilis. Kailangan pa ng mas mabilis. Iyon ang tanging katotohanang pinanghahawakan niya. Ang katotohanang sa lalong madaling panahon ay babanggain siya ng harapan ng isang aral na hindi niya kailanman malilimutan. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay si Teban ang ama, ang magsasaka, ang lalaking naniniwalang na ang lakas at bilis ay sapat upang talunin ang lahat, pati ang tadhana. Hindi niya alam na ang pinakamalaking kaaway ay hindi ang oras, hindi rin ang daan, kundi ang sarili niyang katigasan ng ulo. Nadala ng pagmamahal, ang mga gulong ay patuloy sa pag-ikot bawat isa. Isang hakbang palapit sa hindi maiiwasang pagbagsak. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng maruming kamay. Muling tiningnan ang kanyang kargada. Isang maliit na ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga labi. Grabe talaga. Naisakay ko ang lahat. Ito na marahil ang pinakamaraming naisakay niya sa buong buhay niya. Sapat na ito. Dapat itong maging sapat. Ang pag-asang iyon ang muling nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Iwinasiwas niya ang tali at ang kalabaw sa huling pagkakataon ay buong lakas na humila. Ang kariton ay umuugang sumunod. Dala-dala ang bigat ng pag-asa at ang nakaambang kapahamakan. Ang alikabok ay muling umikot sa kanilang pagdaan. Tila isang paalam na yakap mula sa lupang kanyang sinilangan, bago niya harapin ang pagsubok na magpapabago sa kanyang pananaw tungkol sa lakas, sa pasensya, at sa tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Ang daan ay naghihintay tahimik, mapagmasid, handa ng magturo, at ang aral ay malapit nang magsimula. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete sa bungad ng nayon, isang anino ang nakaupo, tahimik na nagmamasid sa lahat. Isang pares ng mga mata na puno ng payapang karunungan ang sumusunod sa bawat galaw ng kariton ni Mang Teban. Tila alam na nito ang susunod na mangyayari. Bago pa man ito maganap, ang batang si Kiko ay naghihintay, hindi bilang isang manonood, kundi bilang saksi.
Sa isang paglalakbay na malapit ng magbago ng direksyon, ang hangin ay bahagyang humihip. Dala ang amoy ng lupa at ang mga salitang hindi pa nasasambit na malapit nang maging susi sa lahat. Ngunit si Teban bulag sa kanyang pagmamadali ay wala pa ring kamalay-malay. Para sa kanya, ang daan sa unahan ay isa lamang hadlang na kailangang lampasan ng mabilis, at iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Dahil ang daan ay hindi isang hadlang, ito ay isang guro, at ang klase ay malapit nang magsimula. Ang dapit hapon ay dumating na hindi namamalayan. Isang marahan at malungkot na pagbabago sa kalangitan. Ang mabangis na kulay kahil ng araw ay dahan-dahang nilamon ng malambot na kulay lila at rosas. Ang mga anino ay humaba at lumapot. Unti-unting binubura ang matatalim na gilid ng mundo. Ang hangin, na kanina'y tila isang mainit na hininga, ay naging isang malamig na bulong na gumagapang sa mga dahon ng palay at humahaplos sa balat ni Teban. Ang pagbabagong ito sa paligid ay tila isang salamin ng nangyayari sa loob niya. Ang nag-aalab na galit at pagkabigo ay dahan-dahang pinapawi ng isang malamig at payapang kapit-bisig sa kawalan. Nakaupo pa rin siya sa gilid ng daan, isang anyo ng pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang malayong punto sa abot tanaw, kung saan ang langit at lupa ay nagiging isa. Hindi na niya iniisip ang pera, hindi na niya iniisip ang gamot. Ang kanyang isipan ay isang blangkong papel na pinuno ng katahimikan ng papalubog na araw. Sa gitna ng katahimikang ito, narinig niya ang isang tunog, ang marahang yabag ng maliliit na paa sa alikabok. Hindi siya lumingon. Alam niya kung sino iyon. Si Kiko ay dahan-dahang lumalapit mula sa lilim ng puno ng balete. Ang kanyang paglakad ay maingat at walang pagmamadali. Bawat hakbang niya ay tila sinusukat. Isang kilos na puno ng paggalang sa bigat ng sandaling iyon. Huminto ang bata ilang talampakan mula kay Teban, ngunit hindi ito nagsalita. Tumayo lamang ito roon. Ang kanyang maliit na anino ay humahalo sa lumalaking anino ni Teban sa lupa. Sa loob ng ilang sandali, sila ay dalawang tahimik na figura sa isang nagbabagong tanawin, isang matandang lalaking durog at isang batang lalaking saksi. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, gumalaw si Kiko. Ngunit hindi ito lumapit kay Teban. Sa halip, dahan-dahan itong lumakad patungo sa gilid ng palayan kung saan gumulong ang ilan sa mga niyog. Yumuko ito. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang kawayan na yumuyukod sa hangin. Maingat niyang pinulot ang isang niyog na bahagyang nakalubog sa putik. Itinaas niya ito gamit ang dalawang kamay, na para bang ito ay isang bagay na napakahalaga. Gamit ang laylayan ng kanyang damit, pinunasan niya ang putik. Bawat kuskus ay marhan at sinadya. Inalis niya ang bawat dumi hanggang sa ang kayumangging balat ng niyog ay muling lumitaw, malinis at buo. Ang simpleng kilos na yon, isang kilos ng paglilinis at pagpapanumbalik, ay naghatid ng isang alon ng damdamin kay Teban na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Hindi ito isang kilos ng pagtulong lamang. Ito ay isang kilos ng pag-unawa. Isang kilos ng pagpapatawad. Napanood ni Teban ang lahat ng ito. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong lupa na biglang diniligan ng ulan. Inaasahan niya ang panghuhusga. Marahil ay isang tingin ng "Sinabi ko na sa iyo." Ngunit ang natanggap niya ay isang dalisay at tahimik na pakikiramay. Ang bata ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga kilos ay nagsabi ng lahat. "Naiintindihan ko. Nandito ako.
hindi ka nag-iisa. Ang pader ng yelo na binuo ni Teban sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat habang inilalagay ni Kiko ang malinis na niyog sa tabi ng daan. Isa pang tunog ang narinig ni Teban, ang tunog ng mga yabag ng kalabaw at ang kalansing ng mga gamit sa pagsasaka. Isang grupo ng iba pang magsasaka, mga kapitbahay niya, ang pauwi na mula sa kanilang maghapong pagtatrabaho. Ang kanilang mga mukha ay pagod. Ang kanilang mga damit ay puno ng putik. Ngunit ang kanilang mga mata ay alerto. Nakita nila agad ang tanawin, ang nakatagilid na kariton. Ang nagkalat na mga niyog. Si Teban na nakaupo sa lupa na parang isang pulubi. At ang maliit na batang si Kiko na nag-iisang nagpupulot ng mga bunga. Huminto sila. Walang sino man ang nagsalita. Nagkatinginan lamang sila. Isang palitan ng tingin na naglalaman ng isang buong buhay ng pag-unawa. Sa kanilang mundo, ang kabiguan ay hindi isang bagay na ikinahihiya. Ito ay isang pamilyar na kasama. Alam nila ang pakiramdam ng isang masamang ani, ng isang biglaang sakit ng hayop, ng isang bagyo na sumisira sa lahat ng pinaghirapan, sa isang tahimik na kasunduan na hindi nangangailangan ng mga salita. Isa-isang ibinaba ng mga magsasaka ang kanilang mga gamit. Ang isa ay itinali ang kanyang kalabaw sa isang puno. Ang isa pa ay ipinatong ang kanyang araro sa gilid ng daan. Pagkatapos, tulad ni Kiko, sila ay nagsimulang maglakad patungo sa mga nagkalat na niyog. Walang nagtanong, walang nanisi. Ang kanilang mga kilos ay ang kanilang salita. Ang isa ay pumasok sa palayan. Hindi alintana ang putik na umabot hanggang sa kanyang tuhod. Ang isa pa ay nagsimulang ayusin ang mga niyog sa isang maayos na tumpok. Ang isa pa, na mas matanda, ay lumapit sa kariton at sinimulang suriin ang nasirang gulong. Ang eksena ay naging isang tahimik na sayaw ng pagbabayanihan. Ang tunog lamang na maririnig ay ang kalabog ng mga niyog habang inilalagay sa tumpok at ang marahang pag-aspas ng kanilang mga damit. Ang bigat na kanina'y pasan-pasan ni Teban ng mag-isa ay ngayon pinaghahatian na ng maraming balikat. Ang kanyang personal na trahedya ay naging isang sama-samang gawain ng komunidad. Si Teban ay nakatingin lamang, hindi makapaniwala. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang damdamin na hindi niya madalas maranasan, isang napakalalim na pasasalamat. Ang kabaitan na ipinapakita sa kanya, isang kabaitan na hindi humihingi ng kapalit, ay mas nakapagpabagsak sa kanya kaysa sa kanyang sariling kabiguan. At sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isa lamang. Ngunit ang isang luhang iyon ay naglalaman ng lahat ng sakit, pagsisisi, at pasasalamat na hindi niya kayang isatinig. Dahan-dahan, na may bagong lakas na hindi nagmula sa kanyang mga kalamnan kundi sa kanyang pusong naantig. Tumayo si Teban. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Lumakad siya patungo sa tumpok ng mga niyog at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang sakuna, yumuko siya at pinulot ang isa sa mga bunga ng kanyang bigong pag-asa. Ngunit ngayon, hindi na ito mabigat. Dahil alam niyang hindi na niya ito pinupulot ng mag-isa, ang gabi ay tuluyang bumagsak. Hindi bilang isang bigla ang kadiliman, kundi bilang isang malambot na kumot na dahan-dahang ibinalot sa buong daigdig. Ang huling guhit ng kulay, lila sa kanluran, ay naglaho na. Ang kalangitan ay naging isang malawak na itim na telang binudburan ng libu-libong kumikinang na bituin. Ang katahimikan ay naging mas malalim. Pinupuno na lamang ng huni ng mga kuliglig at ng malayong kokak
ng mga palaka mula sa mga palayan, isang sinaunang musika ng gabi na nagpapahiwatig ng kapayapaan at pagpapatuloy sa liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap. Ang gawain ay natapos. Ang huling niyog ay maayos na naisalansan sa gilid ng daan. Isang bundok na mas maliit kaysa sa nauna, ngunit ngayon ay isang simbolo. Hindi ng ambisyon, kundi ng pagkakaisa. Ang mga magsasaka ay hindi pa umalis. Matapos ang pagpulot, ang kanilang atensyon ay nabaling sa nasirang kariton. Ang matandang magsasaka na may karunungang dala ng maraming taon ay sinuri ang gulong. Kailangan lang itong maisuportang ng maigi. Sabi niya sa mahinang boses, gamit ang mga itak at ilang piraso ng kawayan na kanilang natagpuan. Sila ay nagtulungan. Ang isa ay humawak ng sulo para magbigay liwanag. Ang isa naman ay pumutol ng kawayan. Ang isa pa ay tumulong kay Tiban na iangat ang gilid ng kariton. Ang bawat kilos ay puno ng kahusayan at kooperasyon. Isang ritual na paulit-ulit na nilang ginawa para sa isa't isa sa paglipas ng mga taon. Walang mahabang usapan, tanging mga tango, mga senyas, at ang tunog ng kanilang pagtatrabaho ang nangingibabaw. Si Teban ay nakisali. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw kasabay ng sa kanila. Ngunit ang kanyang puso ay tahimik na nagmamasid. Ang bawat tulong na kanyang natanggap ay tila patak ng gamot sa kanyang sugatang diwa. Dahan-dahang hinuhugasan ang lason ng kanyang kapalaluan at pagsisisi. Nang matapos ang pansamantalang pagkukumpuni, ang kariton ay muling nakatayo ng tuwid. Hindi na ito kasing tibay ng dati, ngunit sapat na para maiuwi. Isa-isang nagpaalam ang mga magsasaka. Sige na, Teban, mauna na kami, sabi ng isa. Sabay tapik sa kanyang balikat. Mag-iingat ka sa daan. Ang mga salita ay simple, ngunit ang bigat ng kanilang kahulugan ay tumagos sa puso ni Teban. Tumango lamang siya, hindi makahanap ng mga salita upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Tiningnan niya sila habang sila'y papalayo. Ang kanilang mga anino ay dahan-dahang nilamon ng kadiliman. Dala ang liwanag ng kanilang mga sulo. Ang kanilang pag-alis ay nag-iwan ng isang malalim na bakas sa kanyang puso. Isang paalala na sa gitna ng pinakamabibigat na pasanin, hindi siya kailanman tunay na nag-iisa. Naiwan silang dalawa ni Kiko sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon, isa na itong komportableng katahimikan, puno ng hindi nasasabing pag-unawa. Lumapit si Teban sa tumpok ng mga niyog. Kumuha siya ng isa, pati ang kanyang itak na naiwan sa kariton. Sa ilang mabilis at sanay na galaw, biniyak niya ang niyog. Ang puting laman nito ay kumislap sa liwanag ng buwan. Ang matamis na amoy ng sabaw ng niyog ay humalo sa malamig na hangin ng gabi. Inabot niya ang kalahati ng niyog kay Kiko. "Hito, inumin mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay na ngayon, walang bahid ng pagmamadali or inis. Tinanggap ito ni Kiko nang walang pag-aalinlangan. Ininom niya ang sabaw at pagkatapos ay tumingin siya kay Teban. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin sa itaas. Si Teban naman ay uminom mula sa kabilang kalahati. Ang malamig at matamis na sabaw ay tila isang banal na tubig na dumaloy sa kanyang lalamunan. Pinapawi nito hindi lamang ang kanyang uhaw, kundi pati na rin ang natitirang pait sa kanyang puso.
umupo silang dalawa sa lupa. Magkatabi, tahimik na kumakain ng laman ng niyog. Ang sandaling iyon ay isang komunyon, isang pagbabahagi, hindi lamang ng pagkain, kundi ng kapayapaan. Matapos ang ilang sandali, ibinaba ni Teban ang kanyang kinakain. Tumingin siya sa bata, isang tingin na puno ng pagpapakumbaba at taos-pusong paghanga. "Salamat, Kiko," bulong niya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang nagmula sa kanyang bagong tuklas na katotohanan. "Ngayong araw, tinuruan mo ako kung paano tunay na tahakin ang daang ito." Ngumiti lamang si Kiko, isang angiting puno ng karunungan na hindi nababagay sa kanyang edad. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi na kailangan. Ang aral ay naibigay na. Ang mensahe ay natanggap na. Tumayo si Teban at tinulungan si Kiko na tumayo. Ginulo niya ng bahagya ang buhok ng bata, isang kilos ng isang ama. "Umuwi ka na, gabi na," sabi niya. Tumango si Kiko at nagsimulang maglakad pabalik sa nayon. Ang kanyang maliit na anyo ay mabilis na naging isang anino lamang. Naiwan si Teban na mag-isa, kasama ang kanyang walang lamang kariton at ang kanyang kalabaw. Tiningnan niya ang tumpok ng niyog sa gilid ng daan. Bukas niya babalikan ang mga ito. Bukas ay isa na namang bagong araw. Ngunit ang paglalakbay bukas ay magiging iba na. Dahan-dahan, inakay niya ang kanyang kalabaw at nagsimulang maglakad pa uwi. Ang kariton sa kanyang likuran ay magaan, halos hindi niya maramdaman. Ngunit ang kanyang puso, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay puno. Ng gabing iyon, umuwi si Mang Teban na walang dalang pera para sa gamot. Ngunit umuwi siya na may dalang isang bagay na mas mahalaga, isang pusong mas magaan pa kaysa sa kanyang kariton na walang laman, sapagkat sa kanyang paglalakbay, natutunan niya ang isang malalim na aral na minsan ang kailangan nating pulutin sa daan ay hindi ang mga bagay na ating nawala. Ang kailangan nating pulutin ay ang kapayapaang ating naiwan noong tayo ay nagmamadali. At sa pag-unawang iyon, natagpuan niya ang isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Ang kanyang paglalakbay pa uwi ay mabagal. Bawat hakbang ay sinadya. Sa ilalim ng mapagmasid na mga bituin, may bagong ritmo sa kanyang puso. At doon sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, nagtatapos ang paglalakbay ni Mang Teban. Isang paglalakbay na hindi nasukat sa layo ng narating, kundi sa lalim ng naunawaan. Ang kanyang cart ay umuwing walang laman, ngunit ang kanyang puso ay umuwing puno-puno ng kapayapaan, pagpapakumbaba, at ng init ng pagtulong na kanyang natanggap. Ang tunay na kayamanan pala ay hindi ang mga niyog na kanyang naibenta, kundi ang kapayapaang kanyang napulot sa daan noong siya ay natutong bumagal mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, sa iyong tahimik na pagsama at pakikinig. Ang iyong presensya ang nagbigay buhay at kahulugan sa bawat salita ng kwentong ito. Naway sa ating susunod na pagkikita ay muli kang samahan ng aking tinig sa isa na namang paglalakbay. Ngunit sa ngayon, ipahinga mo na ang iyong pagod na diwa. Hanggang sa muli, magandang gabi.